Yun, maraming salamat. Thank you. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video, no? Ito yung patungkol, no, sa naging live po ni Kuya Bal kahapon ng gabi. Sabi na medyo inalmahan niya yung nalaman niya yung nagpapagawa po ng tindahan, no, na pangkabuhayan to para po sa Bensy. At siyempre, bago tayo magsimula, ay mag-shoutout po muna tayo. May love shoutout po sa ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab sa po ng kanyang makasamahan. At syempre, mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Isang mapagpalang umaga po, tanghali o gabi mga Kalingap. Saan man kayo sulok ng mundo naroroon, naway lagi po ang gabayan ng ating pong may kapal. At yan guys, no, sa ating thumbnail, no, yung pagpapagawa ng tindahang pangkabuhayan po, no. Para kay Bensy, medyo inalmahan po ni Kuya Bal nung nakaraang live niya, no? At kasi napansin niya na parang matatakpan o masisira yung imahe ng bahay ni Bensy. Kasi alam naman natin na ito ang unang pabahay, no, sa kasaysayan po ng Kalingap na talagang napakalaki. Dahil up and down to at talagang grabe po kung nung ito yung hinaus blessing, no? May mga bigating bisita pa ang dumalo rito, no? So kaya kinagulat niya kung bakit may hukay doon sa may may tinatawag struktura na doon sa may harap po ng bahay po nila Bensy, no? Kung sa pangkabuhayan, although ito ay talagang pinilano na po talaga, no? Talagang pinilano at talagang gustong ibigay po ng mga butihing sponsor po ng ni Bensy itong pangkabuhayan, no? Bukod doon sa nagkaroon ng babuyan po ang pamilya ni Bensy, ngunit siyempre ang inaano dito ang concern dito ng sponsor yung pagkukuhanan nila ng araw-araw nilang panggastusin, no, yung daily expenses nila ika nga, no. Although alam din naman nila, no, na siyempre na na lang si Kuya Bal na siyempre gusto lang na ma-preserve ni Kuya Bal, no, yung magandang structure ng bahay po nila Bensy, kaya po medyo inalmahan niya, no, sa kanyang live kahapon, no, yung at natanong si Dr. Love dito, no, at kung nagtanong din siya kung ito'y alam ba na ni Kalingap Rab. Although nung ito'y ginagawa pa lang, no, sinisimulan ganyan pa lang, di ba, nababanggit na din sa mga vlog na plano talagang nilang patayuan ng tindahan itong sila Bensy para ito yung pagkukuhanan nila ng pang-araw nilang gastusin, no. At dito mga Kalingap, yun nga na medyo nagkaroon ng inalmahan to at bitaw ng opinion o saloobin si Kuya Bal patungkol dito, no. Siguro ang sa tingin ko ay lang to, siyempre parang hindi lang siya na-inform, no, kung hindi man lang to na-inform kay Kuya Bal, pero I think kay Kalingap Rab ay naman to, no, dahil nung ginagawa to, nung kasalukuyang ginagawa at naiba-vlog din to sa mga episode ng HCD, nababanggit naman doon na plano na magtayo ng tindahan, no. Dito naman, no, kay Kuya Bal lang po, no, yung papaalala lang, siyempre ayaw lang din niya talaga, tulad ng sinabi ko, masira, no, baka kasi pumangit yung magiging itsura ang kinakalabasan ng sa bahay ni Bensy, kasi nga po ito yung unang pabahay po talaga na sa kasaysayan ng Kalingap na talagang di ba, talagang malaki yung budget, talagang ang tagal bago natapos, at nakita niyo naman ang ganda ng kinilabasan. 2-story house to na talagang kompleto sa gamit, ika nga, no. Pero mga Kalingap, meron naman tayong na nalaman o may nagsabi na nakausap tayo at na-inform din po ng isa sa mga sponsor po niyan. Ang mangyayari doon sa nakita nila sa poste na, di ba, yung may hinukay, ang mangyayari po doon sa may tapat ng bintana, hindi naman po nila yung papadar para matakpan yung
harapan, no, sa may bandang bintana po sa may harapan po ng bahay. Bagkus, ito ilalagyan ng poste para mabubungan. Magiging open space lang siya, parang malalagyan nyo ng mga konting lamesa, upuan para pagtambayan ng mga bibili. Kasi ang plano po ng na ibibigay na pangkabuhayan po ng mga ng butihing sponsors po ni Beyonce ay may parang maliit na kainan, parang snack, parang ano, bilihan ng merienda na pwedeng doon kumain yung mga namimili. Bukod pa doon sa tindahan talaga, no, ng mga basic commodities. At plano rin nila magkaroon ng parang printing or Xerox machine doon sa tinatayong tindahan. At tulad ng sinabi ni Kuya Bal kanina rin sa kanilang kanina na okay naman kung parang box type lang ang datingan ng gagawing tindahan, no? Pero doon sa tulad ng sinasabi ko, doon sa may tapat ng bintana na may hukay na may abang na poste, hindi po ilalagyan ng pader, open pa rin yun. Lalagyan nilang yun ng mga posting, ilalagyan ng trusses at bububungan. Ipapantay lang din po doon sa pinaka bubong po nung terrace sa baba, di ba? Tandaan nyo, di ba? Tapos may terrace sa taas na open space. Di ba yung pinaka-flooring ay bubong ng pinaka-ground floor na balkonahe. Parang doon lang po itatapat yung pinaka-bubong po nung gagawing tindahan, no, na pangkabuhayan po na para po sa pamilya ni Beyonce, no? At siyempre, gusto din naman po ng sponsor, no, ng generous sponsor po na ni Beyonce na siyempre yung pang-araw-araw na pangailangan nila at pagkuhanan ng kita yung pamilya, no, mag-business ika nga. Although may baboyan sila, kaya lang siyempre alam naman natin ang baboyan 3 to 4 months to 5 months pa bago mo masasabing may kita ka kasi yung aalagaan mo pa yan, palalakihin mo hanggang sa humusto sa tingin mong husto ng gulang at timbang ng alagang baboy, saka mo lang siya mabibenta, di ba? Hindi katulad nung may tindahan na pangkabuhayan, pwedeng mini grocery, lalagyan mo ng mga panindang school supplies, mga mineral water na nakalagay sa kulay blue na galon, pwedeng magtinda ka din ng mga merienda, tusok-tusok ng mga squidball, fishball, kwek-kwek, ihaw-ihaw o malit na kainan, no? So marami, no? May marami ang posibleng ilagay doon dahil alam naman natin na nasa tabing kalsada lang po yung bahay nila Beyonce. So at sa tingin ko naman, sabi nga din po ng isang sponsor na nag-comment sa live ni Dr. Lab, hintayin na lang natin matapos, no, kung ano talaga yung magiging outcome o itsura nung tinatayong structure, no, pang tindahan po, no, para po sa pamilya ni Beyonce, no. Yun din po ang sa tingin ko, abangan na lang natin yun. Pero sa tingin ko sa ngayon ay hindi naman sa totally makakasira. Sa tingin ko lalo pa itong magiging maganda pag natapos na, at syempre pag nabakuran na rin ang buong paligid ng bahay ni Beyonce, mas magiging malinis at presentable itong tingnan, no. Dahil kasi open space, wala pang bakod, medyo kita naman natin doon nakaraan, medyo may mga konting linisin pa, especially sa bandang likodan po, no, doon sa bandang likodan po ng lote nila Beyonce. So hoping na pag natapos yung pangkabuhayan, panigurado isusunod naman nila dyan fence saka yung dirty kitchen. So ang ko dyan, obserbasyon ko, no, hindi talaga papangit actually, no. Magiging maganda, maliwalas pa rin kasi hindi naman tatakpan yung o papadiran yung o lalagyan ng parang harang yung tapat ng bintana doon sa may harapan po ng bahay nila Beyonce, kundi yung open space pa rin siya, may bububungan lang po. Ang siguro ang medyo matatakpan dyan, I think, ito lang, opinion ko lang, yung bandang left side pag nakaharap ka sa bahay nila Beyonce, yung sa may papuntang yung space pa na lote pa left side pag nakaharap ka sa bahay nila Beyonce. Kasi yung panigurado, yun ang masasakop na magiging talagang tindahan. Parang pero itong nasa right side sa may tapat ng bintana, siguro ano lang yan. Although may mga poste diyan, parang yan, sasalaw doon sa gagawing bubong, no? Para na ipapantay naman doon sa slab
na naging bubong po nung balkonahe sa baba sa ground floor po ng bahay nila Bese. Yun ang nagiging projection ko at yun din ang gusto mangyari ng isa sa mga generous sponsor na nagpapagawa niyang pangkabuhayan para po sa pamilya ni Beyonce. So hoping na maging successful matapos na para pakita natin kung talaga ano yung magiging outcome. Pero para sa akin magiging maganda, hindi ito matatakpan yung pinakaharapan talaga ng bahay nila Beyonce, especially sa may bintana. May tapat ng bintana dahil doon halos nakatapat yung poste na hinukay nila doon para abangan ng poste nga para po ito sa ginagawang tindahan po ng pangkabuhayan po para kila Beyonce. So ayan guys mga kalingap, at nalaman nyo ang konting ating reaction video po guys, no? At ako'y nagpapasalamat din po sa lahat po ng sumusuporta sa aking munting channel mga kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga kalingap. There's a vlogger named Kuya Papa, spreading good vibes, giving all he's got. With the camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Papa, he's the one we adore, bringing smiles, he's got so much more. In this crazy world, he is a